Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 816. Demon Flame Valley. Agad namang natuwa ang mukha ng lalaki nang makitang tumigil ang mga yabag ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang mga mata ng nakapaligid na mga taong nakasuot ng itim ay naging madilim at malamig. Brat, kung ayaw mong mawalan ng buhay, dapat mong pamunuan ang iyong mga tao at umalis. Kung hindi, madilim at malamig ang boses ng pinunong iyon ng mga taong nakasuot ng itim habang nagsasalita. Ganap na binaliwala ni Xiaoyan ang banta na ito. Lumingon siya, pinaikit ang kanyang mga mata, at pinag-aralan ang lalaki at ang dalagang naka-purple. Medyo nagulat ang boses niya habang nagtatanong. Kayong dalawa ay taga Jianan Academy. Nagulat ang lalaki na tinawag na Maidi at ang dalagang naka-purple ang damit nang makita nila ang biglang pagbabago ng ugali ni Xiaoyan. Ang una ay nagpatuloy sa pagsasalita ng maingat. Ako ay isang instruktor ng Jianan Academy. Siya ang aking estudyante na si Moling. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad niyang sabi sabay ngiti. Kung ganoon, mangyaring iwanan sila samin. Napalaki ang bibig ni Maidi at ng dalagang naka-purple ang damit nang makita nila ang nakangiting mukha ni Xiaoyan. Hindi sila nakabawi. Nagpatuloy ito ng medyo ilang sandali bago hinayla ng lalaki ang dalagang naka-purple na may pag-aalinlangan. Mabilis nilang binilisan ang kanilang bilis habang patungo sila sa tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan. Brat, naghahanap ka ng kamatayan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ng pinunong nakasuot ng itim habang siya ay malamig na umiiyak. Patayin ang lahat. Huwag hayaang mailabas ang anumang balita. Ang mahigit 10 nakasuot ng itim na tao ay agad na tumugon sa malalim na boses. Agad silang nag-awit ng matatalim na longsword sa kanilang mga kamay habang gumagalaw ang kanilang mga katawan at sumugod patungo sa grupo ni Xiaoyan. Ang siksik na layunin ng pagpatay ay naging sanhi ng pagtigas ng hangin sa bahaging ito ng kagubatan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Maidi nang maramdaman niya ang makapal na hangarin sa pagpatay na biglang lumakas. Agad niyang hinayla palapit ang dalagang naka-purple na nakadamit habang buong lakas siyang tumakbo patungo sa grupo ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang bilis nilang dalawa ay halatang walang kapantay sa mga taong nakaitim na iyon. Kaya naman, dalawang mahabang espada na naglalaman ng malamig na kislap ay mabilis na lumitaw sa likuran nilang dalawa sa loob ng ilang kisap. Agad silang bumaril na parang dalawang makamandag na ahas. Napansin din ni Maidi at ng dalagang naka-purple ang damit na samipot sa likuran nila. Ang kanilang mga mukha ay lubhang nagbago. Dahil sa kanilang kasalukuyang kalagayan, wala silang kakayahan na makaiwas sa ganitong uri ng marahas na pag-atake. Namumuo ang gulat sa puso ng dalawang taong ito habang papalapit ang dense killing aura. Gayunpaman, nang may pikit na lamang nila ang kanilang mga mata at hintayin ang kamatayan, ang munting tunog ng dumadagandong na dagandong ay biglang umalangaw-ngaw sa kakahuyan. Naramdaman agad ng dalawang tao na pumailang lang ang kanilang mga katawan. Ang buong proseso ay nagpatuloy sa isang maikling sandali. Sa oras na gumaling sila, laking gulat nila nang matuklasan na nasa pagitan na sila ng tatlong tao na grupo ni Xiaoyan. May kamay sa bawat balikat nila. Kumislap ang mga mata nilang dalawa. Agad nilang ibinaling ang kanilang mga ulo at bumungad sa kanilang paningin ang nakangiting mukha ng isang binata at gwapong lalaki. Ito, Mister. Maraming salamat. Sa puntong ito, naunawaan ni Maidi na ang binatang ito na mukhang nasa 20 taong gulang lamang ay tiyak na may lakas na higit pa sa kanyang inaasahan, gaano man katanga ang dating. Isang ligaw na saya ang agad na bumalot sa kanyang puso habang tuwang-tuwa siyang magsalita. Ang naka-purple na damit, binibini na tinatawag na Moling sa gilid ay pinalaki din ang kanyang maliit na bibig. Nagulat ang mapupungay niyang mga mata habang nakatingin sa taong ito na ngayon pa lang ay itinuring niyang duwag. Hindi inaasahan na ang taong ito, na nagbigay sa kanya ng masamang unang impresyon, ay may lakas na mas malakas kaysa kay Instructor Maidi. Ziyan, tapusin mo na sila. Bahagyang inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa mga taong nakaitim na nakadamit na sumugod habang nagsasalita siya sa mahinahong boses. Napakunot ang bibig ni Ziyan sa gilid nang marinig niya ito. May binulong siya tungkol sa pagmaltrato sa isang manggagawang bata bago dahan-dahang lumabas.
Mag-ingat, silang lahat ay dadoshi. Ang pinunong iyon ay isang 7-star expert na Dowling. Ikaw. Og. Agad na nagulat si Maidi nang makita niyang si Xiaoyan ay talagang humihiling sa isang batang babae na umatake. Gayunpaman, katatapos lang niyang magsalita nang ang katawan ni Ziyan ay nag-transform sa isang magaan na figure na sumugod. Kaagad, narinig niya ang tunog ng maraming muffled impact ng mga katawan na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang mga figure ng tao ay bumabagsak mula sa langit ng paisa-isa, at marahas na damapo sa nakapalibot na maputik na lupa. Walang nakakaalam kung sila ay patay o buhay. Clap-clap. Ang magandang figure ay dahan-dahang damapo sa lupa habang marahang tinatapik ang kanyang maliit na kamay. Kinurot niya ang kanyang maliit na bibig at sinabing, "Isang grupo ng katamtaman na dadoshi ang talagang nangangahas na harangin tayo." Sina Maidi at Moling sa gilid ay nakatingin sa mga taong nakaitim na nakadamit sa lupa na hindi alam ang kapalaran. Natigilan sila. Wala pang 10 segundo, ngunit mahigit 10 ekspertong si Dadoshi ang napunta sa ganitong paraan. Ang lakas ng batang ito ay talagang nakakatakot. Tapusin mo rin ang lalaking iyon. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang pinunong nakaitim na nakadamit sa isang sanga ng puno bago walang ingat na nagsalita. Kayo. Sino ba talaga kayong lahat? Kami ang mga tao mula sa Demon Flame Valley. Mabilis na nagbago ang mukha ng pinuno ng mga taong nakasuot ng itim. Naglagay siya ng isang matapang na harapan habang siya ay sumisigaw. Umiling si Ziyan sa iritasyon matapos tumunog ang boses nito. Nag-flash ang katawan niya at humarap siya sa taong ito na nakaitim. Hinigpitan ang kanyang maliit na kamao bago ito walang awa na inihampas sa taong nakaitim na damit. Ang puso ng taong nakasuot ng itim ay labis na nabigla nang makita niya ang nakakatakot na bilis ni Ziyan. Nagmamadali niyang mananiebra ang Dao Chi sa loob ng kanyang katawan upang bumuo ng isang matatag na sandata ng Dao Chi. Mabilis na dumating ang maliit na kamao ni Ziyan nang magkaroon ng hugis ang armor. Kaagad, isang nakakatakot na lakas ang nabuo mula sa lahat ng direksyon. Ang tila matatag na Dao Chi armor ay agad na nabasag. Ang natitirang puwersa ay malakas na bumagsak sa dibdib ng taong nakasuot ng itim. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo na naglalaman ng ilang sirang mga laman loob ay ligaw na iniluwa. Nahulog din ang katawan niya mula sa sanga ng puno. Isang Dowling lang talaga ang nangangahas na tanggapin ang aking kamao. Hinahanap mo ang kamatayan. Napatingin si Ziyan sa nahuhulog na bangkay habang ang kanyang mga daliri sa paa ay dumidikit sa sanga ng puno. Ang kanyang magandang maliit na katawan ay namilipit sa hangin bago tuluyang lumapag. Ngumuso siya kay Xiaoyan. Sa pamamagitan ng pagpapakilos sa akin sa pagkakataong ito, dapat mong ibalik sa akin ang Blood Spirit Grass na iyon. Ang presyo na hiniling ni Ziyan ay nagdulot lamang ng pagdilat ni Xiaoyan. Agad niyang dinaling ang tingin kay Maidi at Moling. Nagmamadaling itinaas ni Maidi ang kanyang mga kamay at nagsimulang magsalita nang makita niyang tumingin si Xiaoyan. "Mister, maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" "Hihihi. Instructor Maidi, hindi na kailangang maging magalang. Maaari mo lang akong tawaging Xiaoyan. Kung pag-uusapan natin ito, lahat tayo ay mga kasama." Tumawa si Xiaoyan. "Mga kasama." Nagulat din si Maidi nang marinig niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya ng may pagtataka. "Huwag mong sabihing taga Jianan Academy ka rin." Si Moling sa gilid ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Maidi. Agad na damapo ang kanyang mga mata sa batang lalaking ito na nakasuot ng itim, na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang nakakatakot na lakas, sa kakaibang paraan. Ilang sandali pa, ang macelan niyang kilay na parang willow ay mahigpit na pinagdikit habang siya ay bumubulong sa sarili. "Xiaoyan. Parang pamilyar. Xiaoyan. Ikaw. Ikaw ba iyong Xiaoyan mula sa Inner Academy?" Nakasimangot din si Maidi. Napaisip siya saglit bago biglang may naalala. Pagkatapos nito, bigla siyang sumigaw ng hindi sinasadya. Napangiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang pagkagulat sa mukha ng dalawang tao. Sinabi niya,
Kung walang ibang may katulad na pangalan sa Inner Academy, sa tingin ko ang taong tinutukoy mo ay dapat na ako. Ang gulat na ekspresyon sa mga mukha ni Maidi at Mo Ling ay mas siksik nang makita nilang tumango si Xiaoyan. Ang pangalang Xiaoyan ay naging kilala kaya lahat ng tao sa Jianan Academy ay alam ito sa loob ng ilang taon na ito. Alam ng lahat na ang binatang ito, na nagsanay lamang ng 3 taon sa loob ng Inner Academy, ay nakapatay na ng ilang napakabangis na eksperto mula sa Black Corner region gamit ang kanyang mga kamay. Ang paksayo na Pansgate na itinatag niya sa loob ng Inner Academy ay kasalukuyang naging pinakamalaking paksayon sa loob ng Jianan Academy. Halos lahat ng bagong estudyanteng pumasok ay maririnig ang tungkol sa kilalang paksayon na ito hanggang sa maging pamilyar sila dito. Bukod dito, ang Xiaogate sa loob ng Black Corner region ay nagbigay ng pinakadakilang proteksyon na payong nang ang maraming estudyante ay nagkaroon ng karanasan sa Black Corner region. Katulad nito, ang tagapagtatag ng napakalaking paksayon na ito ay isang tao na itinuturing na isang idolo at kahit isang alamat sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga mag-aaral. Bagamat mahigit 2 taon na ang nakalipas mula noong umalis si Xiaoyan sa Jianan Academy, hindi hamina ang kanyang reputasyon kasunod ng daloy ng panahon. Sa halip, ito ay tinimplahan sa panahong ito hanggang sa siya ay naging idolo sa loob ng puso ng maraming tao. Marami pang ang mga kabataang babae sa loob ng akademya na may mga magagandang ilusyon tungkol sa senior na ito, na hindi kailanman nagpakita ng kanyang sarili. Minsang narinig ni Mo Ling sa harapan ang kanyang matalik na kaibigan na gumamit ng maluhong tono habang nagsasalita tungkol sa mga kwento ni Xiaoyan. Bagamat ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang mahinang impresyon ang talagang naiwan sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, ang isa na napapabalitang isang mythical perfect person sa loob ng Jianan Academy ay talagang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay walang alinlangan na magdudulot sa kanya ng isang medyo surreal na sandali. Hindi inaasahan na may nakakaalala pa rin sa akin sa kabila ng hindi pagbabalik sa loob ng 2 taon. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mga ekspresyon ng 2 tao. Sa wakas ay nakabawi si Maidi mula sa kanyang pagkagulat matapos marinig ang tawa ni Xiaoyan. Bigla siyang humakbang pasulong, hinawakan ang kamay ni Xiaoyan at nag-aalalang nagsalita. Ligtas sila. Si Elder Wu at ang iba pa ay naligtas. Elder Wu, ano ang problema? Bahagyang sumimangot si Xiaoyan at nagtanong sa malalim na boses. Ito ay isang mahabang kwento. Ang aming academy ay karaniwang nagpapadala ng maraming mga mag-aaral upang sanayin bawat kalahating taon. Karamihan sa mga mag-aaral na lumalabas upang magsanay ay tahimik na sinusundan ng mga tao mula sa Inner Academy o ng mga elder. Mapait na tumawa si Maidi nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Agad siyang bumantong hininga. Sa pagkakataong ito, si Elder Wu mula sa Inner Academy ang namumuno sa grupo. Sa simula, ang lahat ay umuusad ng maayos. Gayunpaman, ang impormasyon ay nalik sa huli. Noong ang training group namin na ito ay nangangaso ng magical beast sa bundok na ito, ang Demon Flame Valley ay naglunsad ng palihim na pag-atake sa amin. Sa emergency na ito, ginawa ni Elder Wu ang lahat para pigilan sila. Sa wakas, pinamunuan niya ang maraming estudyante, na nagsasanay, upang magtago sa isang maliit na lambak. Gayunpaman, ganap silang napapalibutan ng mga tao mula sa Demon Flame Valley. Lahat kami ni Mo Ling ay lumabas para makatakas. Noong una, umaasa kaming maghanap ng tulong ngunit natuklasan kami ng patrol ng Demon Flame Valley. Kaya naman sinimulan na nila kaming habulin. Senior Xiaoyan. Mahigit 30 estudyante ang nakulong doon. Kung mapunta sila sa kamay ng Demon Flame Valley, malamang na mahihirapan silang makatakas sa kamatayan. Ang moldito na paksayon na ito ay ang kaaway ng Xiaogate. Sinadya nilang target ang ating Jianan Academy. Si Mo Ling sa gilid ay kinagat ang kanyang ibabang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin habang siya ay mahinang nagsasalita. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ng dalawang ito. Medyo malalim ang relasyon niya sa Jianan Academy. Ano man ang iniisip niya, tiyak na makialam siya sa ganoong sitwasyon. Kumusta ang lakas ng Elder Wu na iyon? Parang wala akong natatanda ang narinig ko ang ganoong elder sa Inner Academy.
Bahagyang tumango si Xiaoyan bago random na nagtanong. Na-promote lang si Elder Wu noong nakaraang taon. Siya ay orihinal na estudyante rin ng Inner Academy. Siya ay tinatawag na Wu Hao. Nagmamadaling sagot ni Maidi. Wu Hao. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang pangalang ito. Pagkatapos nito, ang kanyang mukha ay agad na naging madilim. Battle Through the Heavens. Kabanata 817. Bloodsword Wu Hao. Ang mga alon ng parang kulog na hayop na umuungal ay paminsan-minsan ay ibinuga sa loob ng luntiang kagubatan ng bundok. Ang nakakatakot na bilang ng mga nagpapahingang ibon sa loob ng kagubatan ay lumipad palayo. Ang pagflap ng tunog na dulot ng kanilang mga pakpak ay naging dahilan ng pag-igting ng hangin. May matarik na pader ng bundok na natatakpan ng malagang halaman na ito. Ang ibabang bahagi ng tuktok ng bundok ay nahati, na bumubuo ng isang napakalaking gully. Kung titingnan ito mula sa malayo, ito ay tila isang lambak. Ang magkabilang panig ng lambak ay may matarik na batong pader na mahirap akyatin. Ang tanging labasan ay isa na hindi man lang 20 talampakan ang lapad. Kasalukuyang nagkumpol-kumpol ang malaking grupo ng mga tao sa lambak na ito. Karamihan sa kanilang mga mukha ay maputlang puti. Gayunpaman, walang labis na gulat sa pagitan ng kanilang mga kilay. Hawak-hawak nila ang kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay habang ang kanilang mga tingin ay malamig na tumatama sa tuktok ng bundok at sa labasan ng lambak. Ang grupong ito ng mga tao ay medyo bata pa. Nasa 17 hanggang 19 na taong gulang sila. Ito ang edad kung kailan ang mga tao ay may pinakamalaking lakas. Nagkaroon din ng halos pantay na ratio ng mga lalaki sa babae. Ang mga dalaga ay may kapansin-pansing hitsura. Mas kapansin-pansin ang masiglang aura nila na partikular na taglay ng mga binibini. Gayunpaman, ang mga magagandang dalagang ito ay lahat ay nagpakita ng mapuputing mga mukha sa sandaling ito. Ang kaibig-ibig at mahinang paraan na ito ay naging dahilan upang ang mga tao ay magpakita ng higit na magiliw na pag-aalaga. Nakatayo sa gitna ng grupong ito ng mga tao ang isang pares ng solemneng mukhang lalaki at babae. Matiim na tumitig ang kanilang mga mata sa labasan ng malayong lambak. Ang malamig na kislap ng ilang figure ng tao ay kumikislap sa lugar na iyon. Elder Wu, ano ang gagawin natin ngayon? Ang mga tao mula sa Demon Flame Valley ay nakatatak na sa labasan. Ang nakapalibot na mga pader ng bundok ay hindi pangkaraniwang matarik. Maliban kung ang isa ay isang dalubhasa na dawang, walang sino man ang makakatakas. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang ay tumingin sa paligid ng kanilang desperado na kalagayan, at mahinang bumuntong hininga. Mapait siyang tumawa habang nagsasalita sa likod ng isang lalaking may hawak na mabigat na espadang pulang dugo. Ang lalaking may dalang mabigat na dugong espada ay dahan-daang lumingon nang marinig niya ito, ipinakita ang isang mukha na puno ng mabagsik na ekspresyon. Medyo pamilyar ang mukha nito. Ito rin ang isa sa mga nagtatag ng Pans Gate noon. Siya ang mabuting kaibigan ni Xiaoyan, si Wu Hao. Ang kasalukuyang Wu Hao ay walang alinlangan na lumitaw na mas mature kumpara sa 2 taon na ang nakalipas. Ang madugong aura na iyon na naging sanhi ng paglamig ng puso ng isang tao ay naging mas mahina. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ito ay mas mahina. Sa halip, unti-unting binawi ng kasalukuyang siya ang madugong aura na iyon sa kanyang katawan. Kung sinabing ang dati niyang sarili ay isang dagwang matingkad na tibak na nagsiwalat ng lahat ng barbs nito, ang kasalukuyang kanya ay isang espadang may talam na natatakpan ng kaluban. Naturally, kapag natanggal ang scabbard na iyon, ang matalim na madugong aura na nasa loob nito ay ganap na sesabog. Maghintay tayo. Sana, matagumpay na nakatakas si Maidi at ang iba pa. Hanggat nagpadala sila ng mensahe, anumang mga eksperto mula sa malapit na akademya ay dapat pumunta at iligtas tayo. Bumantong hininga si Wu Hao at nagsalita habang ang kanyang mga mata ay dahan-daang dumampi sa mga mukha ng lahat sa lambak. Ang maldito na Demon Flame Valley na ito. Kung makakalabas ako sa pagkakataong ito, tiyak na kukunin ko ang pinsan na si Xiaoli upang ayusin ng maayos ang bagay na ito. Malamig na nagsalita ang isang matangkad at magandang babae na nakasuot ng instructor robe sa gilid.
Nakasuot ng pulang instructor robe ang ginang na tila nagdagdag ng mature at nakakaakit na aura sa kanya. May split ang sulok ng palda niya na umaabot sa kalahati. Kapag gumalaw ang sulok ng palda, ang kanyang mahaba, bilugan, at sexing mga binti ay magiging sanhi ng mga lalaking estudyanteng nasa likod na hindi sinasadyang sumulyap pa sa kabila ng mga ito sa ganitong uri ng desperado na kalagayan. Tahimik nilang pinuri sa kanilang puso. Talagang nagiging napakagandang babae si Instructor Xiaoyu. Xiaoyu. Ang babaeng ito na nakasuot ng pulang instructor robe ay talagang nakatatandang kapatid na pinsan ni Xiaoyan, si Xiaoyu, na nananatili sa Jianan Academy. Malabong tumango si Wu Hao nang marinig ang mga salita ni Xiaoyu. Agad siyang nagsalita ng walang magawa. Natatakot ako na hindi tayo bibigyan ng mga taong iyon ng ganoong pagkakataon. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang tumunog ang kanyang mga salita. Biglang lumipat ang kanyang tingin sa labasan ng lambak nang magsalita siya sa malalim na boses. Dapat maging mas maingat kayong lahat. Protektahan ng maayos ang mga estudyante. Mukhang gumagalaw ang mga tao mula sa Demon Flame Valley. Nagulat ang mga mukha ni Xiaoyu at ng mag-asawang instructor nang marinig nila ito. Agad silang umatras at kumalat, pinalibutan ang mga kabataang lalaki at babae na mga estudyanteng iyon. Hihihi. Talagang hindi inaasahan na ito talaga ang kilalang Bloody Sword Wu Hao mula sa Jianan Academy. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Isang figure ng tao ang kumislap at lumipat sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang labasan ng lambak. Isang taong nakasuot ng kulay abo na tao na nagpapakpak ng kanyang mga pakpak ng Daochi ay lumitaw doon. Tiningnan niya ang lahat sa lambak mula sa isang mataas na lugar at tumawa ng malakas. Mayroong mahigit 10 lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa likod ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Maraming makakapal na tingin ang nakatutok sa lahat ng nasa lambak. Ang mga tao mula sa Demon Flame Valley ay palaging gustong gumamit ng mga ganitong uri ng palihim na taktika. Kung mayroon kang lakas ng loob, dapat kang bumaba at lumaban sa akin. Pinag-aralan ng mga mata ni Wu Hao ang taong nakasuot ng kulay abo habang malamig siyang tumawa. Hahaha. Ang reputasyon ng Bloody Sword Elder ay lubos na kilala sa Black Corner region. Siyempre, ang ganitong uri ng all-out attacking method ay umaalingaw-ngaw na parang kulog sa tenga ng iba. Isa pang tawa ang tumunog. Kaagad, isang figure ng tao ang kumislap at muling lumitaw. Sa pagtingin sa mga pakpak ng Daochi na pumapagaspas sa kanyang likod, malinaw na isa itong ekspertong dawang. Madilim at mataimtim ang tingin ni Wu Hao habang nakatingin sa dalawang ekspertong dawang sa itaas ng lambak. Lumubog ang kanyang puso. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay isang 4-star dawang. Kung titingnan ang aura ng dalawang taong ito, halatang magkapareho sila ng lakas sa kanya. Kung one-on-one man ang laban, may tiwala siya na talagang matatalo niya ang kabilang partido. Gayunpaman, kung ito ay dalawa laban sa isa, malinaw na mapupunta siya sa isang dehado. Kung talagang umabot sa huling yugto kung saan itinaya nila ang kanilang mga buhay para sa lahat, tiyak na magiging sanhi siya ng dalawang tao sa kabilang panig na magdusa ng malaking pagkatalo kahit na siya ay natalo. Ang mga taong ito ay hindi piniling kumilos sa kabila ng pagpapaligid sa grupo ni Wu Hao dahil natatakot sila sa kanyang todo-todo na taktika sa pakikipaglaban. Kung tutuusin, ang isang tao ay hindi lamang nangangailangan ng kaunting lakas ng loob upang talagang itaya ang kanyang buhay at ilabas ang lahat. Ang dalawang ekspertong ito na dawang ay may mataas na posisyon sa loob ng Demon Flame Valley. Hindi nila gustong humiwalay sa kanilang mga posisyon at ipagsapalaran ang kanilang buhay laban sa Wu Hao na ito. Elder Wu Hao, kung ikaw ang magkukusa at sumuko ngayon, masisiguro ko sa iyo na hindi namin sasaktan ang sinumang estudyante ng Jianan Academy. Ano ang masasabi mo? Tumawa ang taong nakasuot ng kulay abo kanina. Talaga bang tinatrito mo ako tulad ng isang 3 taong gulang na bata? Kung talagang mahulog ako sa iyong mga kamay, ang aking pagtatapos ay malamang na 10 beses na mas masahol pa kaysa mamatay sa labanan. Malamig na nagpatuloy si Wu Hao sa pagtawa. Kayong dalawang duwag ay nagtatago lang at hindi kayo maglakas loob na labanan ako ng direkta. Kayo talaga ang dahilan ng pagkawala ng mukha ng Demon Flame Valley. Hihihi. Elder Wu,
hindi mo na kami kailangang guluhin. Alam kong inilagay mo ang iyong pag-asa sa 2 taong tumakas. Gayunpaman, ang iyong mga kalkulasyon ay maaaring hindi kasing husay ng iniisip mo. Isang nasugatan na Dadoshi na may dalang pasanin ay gustong itapon sa paghabol ng mga elite assassin ng Demon Flame Valley. Ang ibang eksperto na si Dawang ay malamig na tumawa. Nagbago ang ekspresyon ni Wu Hao. Dahan-dahan ding humigpit ang kamao niya. At saka, sa tingin mo ba ikaw lang ang makakapagtanggol sa kanila? Hihihi. Kapag dumating na ang 4th Elder ng Demon Flame Valley namin, titignan ko lang kung paano ka makakakilos ng mayabang. Hahaha. Ang gaganda ng mga batang babae na ito sa Jianan Academy. At saka, lahat sila ay nababalot ng pagmamataas. Sa oras na iyon, maaari naming i-auction ang mga ito para sa medyo malaking pera pagkatapos naming i-drag ang mga ito pabalik at turuan sila ng maayos. Isang madugong aura ang biglang lumabas sa katawan ni Wu Hao nang marinig niya ang maalay na tawa na ito. Mabangis ang kanyang mga mata habang nakatingin sa ekspertong Dawang na nagsalita. Masama ang kanyang boses habang nagsasalita. Bastos na mula sa Demon Flame Valley. Maya-maya, hahayaan ko kayong lahat na maging mga patay na kaluluwa sa ilalim ng espada. Hahaha. Brat, dapat mong sabihin ito pagkatapos mong umalis sa lugar na ito ng buhay. Ang siksik na boses ni Wu Hao ay naging dahilan lamang upang tumawa ang 2 ekspertong Dawang habang nakaharap sa langit. Umalangaw-ngaw sa lambak ang kanilang mapagmataas na tawanan. Namutla ang magagandang mukha ng napakaraming dalaga. Bagamat karamihan sa kanila ay may ilang background, ang ganitong uri ng background ay hindi gaanong humawak sa isang magulong lugar tulad ng Black Corner Region. Mapipilitan lang tayong maningil ngayon. Kung hindi, wala na tayong kahit katiting na pagkakataon kapag dumating ang 4th Elder mula sa Demon Flame Valley. 4 na instructor, susundan mo ako at gagawin mo ang lahat para harangan sila. Xiaoyu, pangunahan mo ang lahat at sisingilan mo pasulong sa oras na iyon. Huwag kang lumingon. Huminga si Wu Hao ng malalim na hangin, ibinaling ang kanyang ulo, at nagsalita ng may malalim na boses. Oo. Mahigpit na kinagat ni Xiaoyu ang kanyang ibabang pulang labi. Hinigpitan niya ang kanyang maselang kamay, malinaw na nauunawaan na ang grupo ni Wu Hao ay itataya ang kanilang buhay upang hadlangan ang kabilang panig. Kung hindi, napakahirap na ipagpaliban ang 2 ekspertong Dawang mula sa kabilang panig. Dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Wu Hao ang mabigat na espada sa kanyang likod. Isang langit na dagwang aura ang biglang lumabas sa katawan ni Wu Hao. Agad siyang nagpakawala ng galit na galit habang ang kanyang katawan ay sumusugod patungo sa labasan ng lambak bilang isang dagwang figure. Nagmamadaling sumunod ang malaking grupo ng mga estudyante sa likod. Ang mga alon ng malakas na Daochi ay lumabas. Bagamat maaaring mukhang mahina ang mga ito, may kaunting lakas ang kanilang aura kapag pinagsama. Hihihi. Lalabas na ba sila sa wakas? Pigilan mo sila. Ang 2 eksperto na si Dawang ay agad na nagpakawala ng malamig na tawa nang makita ang mga aksyon ng grupo ni Wu Hao. Agad silang sumigaw sa malalim na boses. Nang tumunog ang kanilang sigaw, ang orihinal na walang laman na tuktok ng lambak ay biglang nakita ang hitsura ng maraming tao na nakaitim na nakadamit. Nagmamadaling bumaba ang mga taong ito. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang matatalas na sandata habang sinusundan nila ang grupo ni Wu Hao. Patayin. Nakatuon ang pulang dugo ng mga mata ni Wu Hao sa itim na damit ng tao na lumundag. Siya ay nagpakawala ng galit na galit habang ang kanyang mabigat na espada ay marahas na tumama. 12 ng talampakan ang malalaking kulay dugo na espada na kumikinang. Hiniwa nila ang 2 taong nakasuot ng itim sa harap niya. Tumalsik ang sariwang dugo. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan upang bumagal ang pag-atake ng mga taong nakasuot ng itim. Maraming tao ang sumugod at mabilis na pinalibutan ang grupo ni Wu Hao. Agad na gumalaw ang kanilang mga espada ng sabay-sabay. Klang! Klang! Nakipagsagupaan ang mga estudyante mula sa Jianan Academy sa grupong nakaitim na damit. Si Sharp Daochi ay lumundag habang ang magkabilang panig ay pumatay hanggang sa mamula ang kanilang mga mata. Bagamat ang dating grupo ay walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban gaya ng huling grupo,
sila ay nakahihigit sa pagkakaroon ng mas matatag na pundasyon. Sa pamamagitan ng pagsanib kamay, nagawang harangin ng una ang mga pag-atake ng kabilang partido. Si Wu Hao ay nasa pinakaharap ng grupong ito, na bumubuo ng isang arrow na bumaril patungo sa labasan ng lambak. Dalawang malakas na Daochi ang biglang sumugod pababa mula sa langit nang malapit na silang makarating sa labasan. Ang dugong espada sa kamay ni Wu Hao ay inindayog at isang dugong kumikinang ang lumabas. Sa wakas, hinaranggan nito ang dalawang Daochi na nagmula sa langit. Dalawang figure ng tao ang sumugod pababa habang ang kanilang Daochi ay sumabog na pumutok. Agad silang nagsanib at inatake si Wu Hao. Ang huli ay nagmamadaling sinalubong sila ng buong lakas. Sa isang iglap, ang makapangyarihang Daochi ay lumundag, na bumubuo ng isang matalim na liwanag ng espada na naging dahilan upang maalis ang isang layer ng dumi sa lupa. Klang! Ang mga spark ay sinamahan ng mga tunog ng metal na nagbabanggaan habang ang isang energy ripple ay sumabog. Si Wu Hao at ang dalawang eksperto na dawang ay nagmamadaling umatras. May bakas ng dugo ang lumabas sa bibig ng una. Mas marahas pa ang aura niya. Sa kabilang banda, ang dalawang eksperto na dawang ay hinimas lamang ang kanilang medyo manhid na mga kamay. Tiningnan nila ang pulang mata na si Wu Hao at nagsalubong ang kanilang mga kilay. Sa kanilang mga puso, tahimik nilang sinumpa na ito nga ay isang taong ayaw sa kanyang buhay. Ang pamumula ng dugo ay tumaas din sa mukha ni Wu Hao. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa dalawang matanda na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Alam sa kanyang puso na hindi na siya makakapagpatagal pa, ipinalibot niya ang Daochi sa loob ng kanyang katawan hanggang sa limitasyon nito. Binalot ni Daochi na may kulay dugo ang kanyang katawan na parang madugong fog. Napuno ng madugong amoy ang buong lambak. Bahagyang nagbago ang mukha ng dalawang ekspertong si Dawang nang maramdaman nila ang aura ni Wu Hao. Ito ay talagang isang mahirap na tao. Isang mahinang tawa ng matatanda ang biglang umalangaw sa kalangitan ng handa na si Wu Hao na gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Sa wakas, umalangaw ito ng malakas sa lambak. Hihihi. Talagang karapat-dapat ka sa iyong pangalan na Blood Sword. Ang dagwang Daochi na ito ay ang pinakamakapal na nakita ng matandang ako maliban sa mga taong iyon mula sa Blood Sect. Ang dalawang eksperto ng Demon Flame Valley na dawangs ay agad na natuwa nang marinig ang matandang tawa na ito. Sa kabilang banda, biglang namutla ang mga mukha ng grupo ni Wu Hao. Dahan-dahan nilang itinaas ang kanilang mga ulo, tanging ang isang matandang nakasuot ng berdeng damit ay nakatayo sa langit. Isang nakakatakot na aura na mas malakas kaysa sa isang dalubhasang si Dawang ang tumagos mula sa kanya. Battle Through the Heavens. Kabanata 818. Eagle Clawed Elder. Nakatayo sa walang laman na hangin ang matanda na nakasuot ng berde. Ang malalaking pakpak ng Daochi sa kanyang likod ay dahan-dahang pumutok, hinihipan ang nakapaligid na hangin hanggang sa kumalat ito na parang mga alon ng tubig. Medyo madilim ang ekspresyon ng matanda. Napuno ng kabagsikan ang pagitan ng kanyang mga kilay. Bagamat ang laki ng kanyang katawan ay medyo maliit, ang pares ng mga kamay na nakalabas sa labas ng kanyang manggas ay napakalaki. Pambihira rin ang haba ng kanyang mga daliri. Naglabas sila ng malamig na parang talam na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng sikat ng araw. Nagbago ang mga mukha ng magkabilang panig kasunod ng hitsura nitong matanda na nakasuot ng berde. Ang dalawang eksperto ng Demon Flame Valley na si Dawangs ay mabilis na umatras. Pagkatapos nito, lumuhad sila nang nakadapa ang isang tuhod sa lupa at sumigaw sa napakagalang na paraan. Maligayang pagdating Fourth Elder. Mataimtim ang ekspresyon ni Wu Hao habang nakatitig sa matandang lalaki sa kalangitan na nakasuot ng berde. Gayunpaman, unti-unting lumubog ang kanyang puso. Medyo pamilyar din siya sa matandang lalaking ito na nakasuot ng berde. Ang Fourth Elder ng Demon Flame Valley. Ang kanyang pangalan na Exizin at ang mga tao sa Black Corner region ay tinawag siyang Eagle Clawed Elder. Ang kanyang lakas ay nasa paligid ng isang 6-star dawhuang. Ang kanyang matalas na malapit na labanan ay isang bagay na kilala. Ito ay lalo na para sa kanyang kilalang claw technique na naging sanhi ng pagkatakot ng marami sa marinig lamang ang pangalan nito.
Napakaraming eksperto mula sa Shougate ang nahulog sa mga kamay ng taong ito sa panahon ng mga salungatan sa pagitan ng Shougate at Demon Flame Valley nitong nakaraang 2 taon. Malinaw na narinig din ni Xiaoyu at ng iba pa ang tungkol sa taong ito. Kaya naman, naging mas pangit ang kanilang mga mukha. Ang matandang lalaki sa kalangitan na nakasuot ng berdeng damit ay ikinapak ang mga pakpak ng Daochi sa kanyang likod habang dahan-dahan siyang bumababa. Sa wakas, napadpad siya sa isang bundok na bato sa matarik na pader habang nakatingin siya sa matigas na grupo ng wuhaw mula sa itaas. Agad siyang bumaling sa 2 ekspertong ay dawang at bahagyang kinutya. Ang 2 dawang ay talagang hindi kayang tapusin ang isang bata. Nanginig ang katawan ng 2 ekspertong dawang nang marinig nila ang mga salitang ito ng matandang nakaberdeng damit. Nagmamadali silang sumagot. Fourth Elder, bagamat ang lakas nitong wuhaw ay katulad namin, natural na hindi mahirap para sa amin na talunin siya. Gayunpaman, inimbitahan namin si Fourth Elder bilang pag-iingat. Elder, patawarin mo kami sa pag-istorbo sa iyo. Chi, ano ang ibig mong sabihin na hindi mahirap? Ang Chi method at Dao skills na ginagawa nitong wuhaw ay mas malakas kaysa sa inyong dalawa. Idagdag pa ito sa kanyang lahat ng pag-atake na nanganganib sa buhay, pareho kayong mahihirapang talunin siya maliban na lang kung magbayad kayo ng isang tiyak na halaga. Malamang na kayong dalawa ang humiling sa akin na pumunta dahil natatakot kayo na talagang mahirap itong tapusin. Tumawa lang si Exizin matapos marinig ang kanilang mga salita. Bumakas ang kahihiyan sa mga mukha ng 2 ekspertong dawang matapos ilantad ni Exizin ang kanilang mga iniisip. Hindi sila naglakas loob na sumagot. Malamig na bamantong hininga si Exizin nang makita niyang napahiya ang mukha ng dalawa. Tinatamad siyang makialam sa 2 taong ito na takot mamatay. Nabaling ang tingin niya sa grupo ni Wuhaw habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Talagang hindi madaling maabot ang hakbang na ito sa ganoong edad. Ang talento ng mga mag-aaral ng Jianan Academy ay talagang nagiging sanhi ng pagkainggit. Dahil karamihan sa mga mag-aaral na nagtapos ay umalis, malamang na ang isang pangkat na ginawa nila ay magiging sanhi ng bawat tao sa Black Corner region na hindi mapalagay sa lahat ng oras. Yumigting ang mukha ni Wuhaw. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mabigat na espadang kulay dugo habang sinabi niya sa malalim na boses. Exizin, ikaw ay isang kilalang eksperto sa loob ng Black Corner region kahit ano pa ang sabihin ng isang tao. Ngayon, talagang binabaliwala mo ang iyong katayuan at inaatake ang isang grupo ng mga tao mula sa nakababatang henerasyon. Malamang na ito ay makakaakit ng maraming pangungutya kapag ito ay kumalat. Hihihi. Brat, ito ang Black Corner region, hindi sa ibang lugar. Tanging ang nanalo ang may pinakamalaking salita sa lugar na ito. Kahit anong nakababatang henerasyon mas lumang henerasyon. Walang ganoong bawal sa lugar na ito. Umiling si Exizin at tumugon ng may paghamak. Sige. Hindi ka dapat magsasalita ng kalokohan sa matandang ito. Susuko ka ba ngayon o ipagpapatuloy ang paglaban na ito? Medyo naiinip na iwinagayway ni Exizin ang kanyang kamay at nagsalita sa mahinang boses. Ang Jianan Academy ay walang sino mang susuko. Sumagot si Wuhaw sa malalim na boses. Nanikip ang kanyang balat nang maramdaman ang layunin ng pagpatay na unti-unting lumabas mula sa mga salita ni Exizin. Ang mga estudyante mula sa Jianan Academy sa likod niya ay nagdikit ang kanilang mga ngipin habang nakatayo sa likod ni Wuhaw. Hindi sila tanga. Kaya naman, alam nila na kahit sumuko sila, hindi magiging maganda ang kanilang pagtatapos. Kung ganoon, maaari rin silang mag-all out at magsugal. Hihihi. Ang mga tao mula sa Jianan Academy ay talagang isang grupo ng mga tao na may matitigas na buto ngunit. Ito ay naghahangad lamang na magdusa. Ang mga mata ni Exizin ay unti-unting nanlamig habang siya ay mahinang tumawa. Ang kanyang mga paa ay biglang natapakan sa lupa at ang kanyang katawan ay nagmamadaling bumaba, na lumitaw sa isang lugar na hindi kalayuan sa kinaroroonan ng grupo ni Wuhaw. Ito ay bulong-bulungan na ang Blood Sword na si Wuhaw ay maaaring baliwalain ang kanyang buhay sa labanan. Ngayon, ang matandang ito ay susubukan at makita kung gaano ka may kakayahan. Malamig ang boses ni Exizin habang nagsasalita habang dahan-dahang naglalakad patungo kay Wuhaw.
Kayong lahat ay dapat na isara ng mahigpit ang labasan. Gagamitin mo ang iyong buhay para magbayad kung papayagan mong tumakas ang sinuman. Ang mga nakapaligid na nakaitim na tao mula sa Demon Flame Valley ay nagmamadaling kinilala ang malamig na sigaw ni Exizin. Pagkatapos nito, dahan-dahan silang umatras, at bumuo ng isang hugis na parang pamaypay, ganap na tinatakan ang labasan ng lambak. Lubusang nadurog ang puso ni Wu Hao nang makita ang paninindigan ng kabilang partido na halatang nilayo na tapusin silang lahat. Pulang dugo ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Exizin na dahan-daang naglalakad. Ang magkabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa mabigat na espadang kulay dugo. Ilang saglit pa, bigla siyang umungol sa galit habang nakatapak ang mga paa niya sa lupa. Ang kanyang katawan ay bumaril pasulong at ang dugong espada sa kanyang kamay ay tumama patungo sa puso ni Exizin. Ang sulok ng bibig ni Exizin ay naglabas ng paghamak nang makita niyang si Wu Hao ay talagang piniling magpakawala ng isang pag-atake. Tumayo siya at hinintay na lumitaw ang dugong espada sa layo na 2 talampakan mula sa kanya. Noon lamang ay bahagyang kumulo ang kanyang malaking kamay sa isang biglaang paraan. Agad nitong ginaya ang mga kuko ng agila na pinahaba sa kakaibang paraan. Sa wakas, ang kanyang 5 daliri ay nakalok pasulong. Sila ay naging sanhi ng pasulong na momentum ng dugong espada, na naglalaman ng isang malakas na aura, upang ganap na tumigas. Bahagyang nagbago ang mukha ni Wu Hao nang tumigil sa paggalaw ang dugong espada. Nagtakip siya ng ngipin at marahas na hinayla ang dugong espada. Gayunpaman, ang 5 nanlilisik na daliri ng kabilang partido ay parang isang malaking sipit na nakahawak sa dugong espada. Talagang nangangahas kang kumilos ng mayabang sa harap ng matandang ito na may kaunting lakas. Malamig na tumawa si Exizin habang sinulyapan si Wu Hao na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bumunot sa dugong espada. Biglang pinitik ni Exizin ang kanyang daliri, at hinampas nito ng malakas ang mabigat na pinuno. Isang malakas na lakas ang biglang sumabog. Klang! 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 Lumipad pabalik ang katawan ni Wu Hao kasunod ng tunog ng metal. Ang kanyang mga paa ay sumandal sa lupa, na bumubuo ng isang mahabang peklat. Ang kanyang kamay na nakahawak sa mabigat na espadang kulay dugo ay paulit-ulit na nanginginig habang ang isang sinulid ng sariwang dugo ay tumutulo. Sa wakas, sinundan nito ang talon ng dugong espada at tumulo pababa. Elder Wu. Nagmamadaling sumigaw ang mga dalaga at lalaki sa likuran niya nang makita nila si Wu Hao na pinilit na bumalik na may mga pinsala. Ayos ka lang ba? Ay nalalayan ng kamay ni Xiao Yu ang likod ni Wu Hao at nalutas ang puwersa dito. Pagkatapos nito, nag-aalalang tanong niya. Ang pinakamalakas na tao sa kasalukuyan ay si Wu Hao. Kung may mangyari man na aksidente sa kanya, hindi na sila magkakaroon ng kahit katiting na kakayahang lumaban. Ayos lang ako. Kinagat ni Wu Hao ang kanyang mga ngipin at muling tumayo. Nakatutok ang kanyang mga mata sa kalmadong mukha ni Exizin. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim at biglang namula ang mukha niya. Grog. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Sa wakas, nag-transform ito sa isang layer ng blood fog na bumabalot sa Wu Hao. Kasunod ng pagbabalot ng fog ng dugo, isang matingkad na pulang dugo ang biglang sumilay sa kanyang katawan. Lumakas ang dugo at ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Wu Hao ay tumaas ng husto. Ang kanyang katawan ay muling nag-transform sa isang madugong figure na paputok na bumaril. Ha! Mayroon ka talagang ilang maliliit na trick. Gayunpaman, sa harap ng tunay na lakas, ang mga bagay na ito ay ganap na walang silbi. Medyo nagulat si Exizin nang maramdaman niya ang aura ni Wu Hao na biglang tumaas. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa habang kumukulot ang kuko ng kamay. Isang makapal na puting Dao Qi ang lumitaw sa kanyang palad bago nagtagal sa kanyang matutulis na mga kuko habang may dalang siksik at malamig na aura. Ang figure ng dugo ay mabilis na kumislap at dumating. Itinaas niya ang mabigat na espada sa kanyang kamay sa itaas. Ang kulay dugo na Dao Qi ay ligaw na umikot bago ang espada ay marahas na nabasag patungo sa ulo ni Exizin na parang naghahati ng bundok. Ang kuko ng kamay ni Exizin, na naglalaman ng malamig na kulay puti na aura, ay paputok na bumaril pasulong habang ang malamig niyang tingin ay pinagmamasdan ang mabigat na espada na tinadtad.
Ang mga after image ay lumipad sa lahat ng direksyon. Sa bawat oras na ang kuko ng kamay ay humahampas sa dugong espada, ang malakas na kulay dugong Daochi na tumatakip dito ay bahagyang hihina. Nagpatuloy ito ng ilang beses lang bago ang makapangyarihang Daochi sa kulay dugo na espada ay ikinalat ng una. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tinatawag na lakas ng isang Daohuang. Malamig na tumawa si Exizin sa sandaling nagkalat ang Daochi. Kumulat ang kanyang kuko at hinawakan niya ang dugong espada sa marahas na paraan. Iniwas niya ang kanyang braso at ang dugong espada ay tumakas sa kamay ni Wu Hao bago mabigat na ipasok ang sarili sa isang pader ng bundok. Bang! Biglang sumandal ang katawan ni Exizin nang tumakas ang dugong espada mula sa kamay ni Wu Hao. Naputol ang hangin ng kanyang kuko at bumuo ng kakaibang peklat na marahas na dumurog sa dibdib ng huli. Grog! Agad na niluwa ni Wu Hao ang isang subo ng sariwang dugo nang makaranas ng matinding suntok. Lumipad pabalik ang kanyang katawan. Huminto ito sa lupa ng mahigit 10 metro bago tuluyang huminto. Ang grupo ni Xiaoyu ay hindi sinasadyang naglabas ng bulalas nang makita nilang muli na namang nasugatan si Wu Hao. Nagmamadaling sumugod ang dalawang instructor. Gayunpaman, nauwi sila sa pagdura ng dugo at napaatras sila ng ilang mga pag-atake ng hangin na biglang lumundag bago nila marating ang tagiliran ni Wu Hao. Sa isang iglap, walang nang ahas na sumulong. Ang mga mata ni Exizin ay malamig at walang pakialam habang pinag-aaralan nila si Wu Hao na nagpupumilit na tumayo mula sa lupa. Mas matindi pa ang panghahamak sa gilid ng bibig niya. Marahan ang paggalaw ng kanyang mga paa habang dahan-daang naglakad patungo sa malubhang sugatang si Wu Hao. Bagamat ang grupo ni Xiaoyu sa paligid ay may intensyon na pigilan si Exizin kapag nakita nila ang kanyang ginagawa, napakalaki ng agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas upang gawin ang anumang bagay. Maaaring maging sanhi si Exizin na hindi nila maabot ang kahit isang radius na 10 metro sa paligid ng Wu Hao sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanyang kamay. Sa wakas ay huminto ang mga paa ni Exizin sa harap ni Wu Hao sa harap ng maraming nakakatakot na titig. May mabangis na ngiti ang kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Wu Hao mula sa itaas. Sinabi niya sa isang makapal na boses. Brat, kung hahayaan kang magsanay ng ilang taon pa, malamang na malampasan mo ang matandang ito. Sa kasamaang palad, ang mga henyo ay nakatakdang mamatay ng bata pa. Umabot ang kamay ni Exizin pagkatapos tumunog ang malamig na boses. Agad na lumabas ang isang puwersa ng pagsipsip at isang dugo ang biglang sumugod. Sa wakas, nag-transform ito sa isang dugong espada. Iniisip ko kung ang pagkamatay sa pamamagitan ng iyong sariling sandata ay itinuturing na isang kahihiyan sa iyo. Ang tibak ng dugo ay random na umindayog, na bumubuo ng isang pares ng mga sword after images. Sinundan ito ng mahinang tawa ni Exizin. Ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig habang ang dugong espada sa kanyang kamay ay tumusok patungo sa ulo ni Wu Hao sa walang awa na paraan. Ang mga mukha ng grupo ni Xiaoyu ay lubhang nagbago nang mapanood ang mga kilos ni Exizin. Ang ilang mga kabataang babae ay nagpakawalan ng isang hindi sinasadyang matalas na sigaw. Ang dugong espada ay mabilis na lumalawak sa harap ng mga mata ni Wu Hao. Sa sandaling ito, wala na siyang ibang landas kundi ipikit ang kanyang mga mata at hintayin ang kamatayan. Shi! Ang dugong espada ay palapit ng palapit sa ulo ni Wu Hao sa harap ng maraming nakakabigla na mga tingin. Tulad ng pag-iisip ng lahat na tiyak na mamamatay si Wu Hao, ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Isang itim na figure ang sumugod pababa mula sa langit sa paraang parang kidlat habang lumilitaw ang rumaragasang tunog ng hangin. Sa wakas, tumpak itong kumatok sa dugong espadang iyon. Klang! 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 Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw sa lugar. Kaagad, isang napakalaking itim na bagay ang ipinasok sa lupa. Ang dugong espada ay nabasag nito sa lupa. Nagkalat ang alikabok mula sa punto kung saan nahulog ang itim na bagay. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay naging sanhi ng pagkasindik ng lahat. Dahan-dahan ding iminulat ni Wu Hao ang kanyang mga mata. Gulat ang kanyang mukha habang nakatingin sa malaking itim na ruler na lumitaw sa kanyang harapan. Gulat ang mga mata ni Wu Hao habang nakatingin sa medyo pamilyar na mukhang napakalaking itim na ruler.
Ilang sandali pa ay parang may naalala siya. Isang ligaw na saya ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Xiaoyan. Ikaw. Battle Through the Heavens. Kabanata 819. Xiaogate, Xiaoyan. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang masayang sigaw ni Wu Hao sa loob ng lambak, na naging sanhi ng pagkagulat ng maraming tao. Ang unang taong nakabawi mula sa kanyang pagkabigla ay si Xiaoyu na hindi karaniwang sensitibo sa pangalang ito. Isang masayang kawalang paniwala ang agad na bumalot sa kanyang medyo maputlang mukha. Maaari ko bang malaman kung sinong kaibigan ang nakialam? Ang bagay na ito ay tungkol sa sama ng loob ng aking Demon Flame Valley at ng Jianan Academy. Wala itong kinalaman sa mga tagalabas. Nagmamadali ding umatras ang katawan ni Exizin habang agad itong sumigaw sa malalim na boses. Habang lumalabas ang sigaw mula sa kanyang bibig, ang titig na iyon ay mabilis na tumawid sa kalangitan. Hihihi. Wu Hao, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Hindi inaasahan na makikita kita sa ganoong kahabag-habag na kalagayan sa sandaling makita-kita. Isang malinaw na tawa ang lumitaw mula sa kung saan hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang sigaw ni Exizin. Nagtagal ito sa hangin bago ito tuluyang umalangaw-ngaw sa lambak. Biglang tumaas ang ulo ng lahat sa lambak nang marinig nila ang halakhak na ito. Nakita nila ang isang nakaitim na balabal, binata na nagpapakpak ng jade green na mga pakpak ng apoy sa kanyang likod habang siya ay nakatayo sa kalangitan. Si Xiaoyan. Siya talaga. Ligtas na talaga tayo sa pagkakataong ito. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyu nang makita ang pamilyar na mukha na iyon. Ang kanyang maputlang puting mukha ay nagpakita rin ng isang ngiti na para bang naglabas siya ng mabigat na pasanin. Instructor Xiaoyu, sino siya? Nagtanong ang isang pares ng mga batang instructor sa tabi ni Xiaoyu sa mahinang boses na medyo hindi sigurado. Lahat sila ay mga junior instructor ng Jianan Academy. Napili na sila hindi pa nagtagal. Dahil dito, hindi talaga nila nakilala ang pangalan ni Xiaoyan. Bukod dito, ang 2 taon ay hindi isang maikling panahon. Sa makatuwid, pansamantalang hindi nila naalala ng malinaw ang kahulugan na kinakatawan ng pangalang ito. Ilan sa mga batang estudyante sa gilid ay nagsiwalat din ng hindi tiyak na mga tingin. Bago pa nila masabi ang kanilang tanong, biglang bumulalas ang isang binibini na tila may naalala. Xiaoyan. Iyong senior Xiaoyan mula sa Inner Academy. Siya ang nagtatag ng Pants Gate. Agad na sumabog ang bulalas ng dalaga sa grupong ito na parang bomba. Lahat ay nagtaas ng ulo sa gulat. Tinitigan nila ang nakaitim na binata sa langit. Karamihan sa kanila ay matatas na may salaysay muli ang iba't ibang mga kaganapan ni Xiaoyan sa Inner Academy pabalik. Karamihan sa mga tao ay umani ng paghanga sa senior na ito na kayang makipaglaban sa mga ekspertong dawwang sa kanyang edad. Idinagdag ang presensya ng Pants Gate at Xiaogate, nag-iwan ng maalamat na lasa sa reputasyon ng kanilang founder na si Xiaoyan. Nagkibit balikat lang si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang maraming nagtatakang mga tingin sa ibaba. Pagkatapos nito, unti-unting nawala ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod. Gumalaw ang kanyang katawan at dahan-dahan itong naanod pababa bago tuluyang lumitaw sa harap ni Wu Hao. Idiniin niya ang kanyang kamay sa heavy Zuan ruler at ngumiti sa huli. Hindi masama, nakarating ka na sa klase ng dawang. Nagpumigla si Wu Hao na tumayo. Pinag-aralan niya ang pamilyar na mukha, na nasa malapit, at sa wakas ay napahinga ng maluwag ang puso niyang naninigas. Hanggat lumitaw ang taong ito, alam niyang matagumpay na magtatapos ang usapin ngayon. Si Wu Hao ay palaging may pinakamalaking tiwala kay Xiaoyan. Sa loob ng ilang taon na magkakilala sila, marami na siyang nasaksihang milagrong nangyayari. Ikaw. 2 taon na ang nakalipas mula nang mawala ka. Pinunasan ni Wu Hao ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at nagpakawala ng ilang matinding ubo. Isang kamao ang agad na tumama sa dibdib ni Xiaoyan. Napuno ng pambihirang ngiti ang malamig at mabagsik niyang mukha. Malabo na ngumiti si Xiaoyan. Inabot niya ang isang medicinal pill kay Wu Hao at tinapik ang balikat nito. Tumawa siya. Kumain ka muna. Magiging maayos ka pagkatapos magpahinga sa tabi. Ipaubaya mo sa akin ang iba pang mga bagay dito. Bumalik ang tingin ni Xiaoyan habang nagsasalita siya.
Pagkatapos nito, dumapo ito sa isang matangkad na dilag na nakasuot ng pula. Tumawa siya ng mahina. Ayos ka lang ba? Hindi sinasadyang naramdaman ni Xiaoyun na umasim ang kanyang ilong nang maramdaman niya ang magiliw na titig ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng ilang hamog. Matagal bago niya itinikom ang kanyang mga pilak ng ngipin at sinabing, "Huwag mong pabayaan ang mga taong ito." Sa pagkakataong ito, 3 estudyante ang namatay sa kanilang mga kamay. Relax, walang mananatiling buhay sa kanila. Si Xiaoyan ay mahinang tumawa at tumanggo. Hindi sinasadyang iminulat ni Xiaoyu ang kanyang mga mata nang marinig niya itong malahangin na tugon ni Xiaoyan. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at nakita nga niya ang kakaibang kisap mata sa mga mata ng napakaraming babaeng estudyante dahil sa sagot ng lalaking ito. Hahaha. Mayabang na tono. Ang mga tao sa Black Corner region na nakakausap sa matandang ito sa ganoong paraan ay hindi kasama ang batang brat na tulad mo. Ang mga mata ni Exizin sa di kalayuan ay nanlamig habang siya ay tumawa sa madilim na paraan. Hindi na pinansin ni Xiaoyan ang pagtawa ni Exizin. Inikat niya ang kanyang katawan at sumulyap ang kanyang mga mata kay Exizin. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Ang kanyang kamay ay random na humawak sa hilt ng ruler nang lampasan niya ang heavy Zuan ruler. Ang napakalaking bagay na iyon ay random na binuhat niya habang dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Exizin. Nagdilim ang mga mata ni Exizin nang makita ang aksyon ni Xiaoyan. Sa pagdama ng kanyang aura, masasabi niyang ang nakaitim na binata sa kanyang harapan ay isa ring piling daw Huang. Gayunpaman, ang antas ng huli ay malinaw na mas mababa sa kanya. Mukhang ang Jianan Academy ay talagang gumagawa lamang ng ilang mayabang at ignorante na mga tao. Hindi sinasadyang tumawa si Exizin matapos ang tingin ng isang taong nasa mababang antas. Ang makapangyarihang Daoqi ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang puting Daoqi ay parang malamig na yelo dahil nagdulot ito ng ilang mga ice shavings na lumitaw sa lupa. Humigpit ang kanyang malaking kuko sa kamay. Ang kanyang mga kuko ay lumilitaw na walang kapantay na matalas ng makulayan ng malamig na puting kulay na hangin. Brat, ngayon, ang matandang ito ay magbibigay daan sa iyo na makita kung ano ang ibig sabihin ng sabihing palaging may isang mas mahusay kaysa sa iyo. Huwag ipagpalagay na maaari mong tingnan ang lahat sa mundo bilang wala dahil lamang sa iyong talento ay katanggap-tanggap. Napatawa si Exizin. Ang kanyang mga paa ay biglang tumapak sa lupa at ang kanyang katawan ay biglang bumaril. Sumayaw ang magkabilang kuko niya at naging sanhi ng pagkawasak ng hangin. Ang malakas na tunog ng rumaragasang hangin ay naging sanhi ng maraming nakaka-relax na puso ng mga tao na muling nabalisa. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito ni Exizin. Agad siyang humakbang at inihilig ang katawan sa kakaibang paraan. Isang matalim na kuko ng kamay na naglalaman ng lamig ang makikita sa dibdib ni Xiaoyan. Lumipad ito habang may dalang malakas na hangin. Ang bilis. Random na naiwasan ni Xiaoyan itong mabilis na pag-atake ni Exizin habang nagsasalita siya sa mahinang paraan. Sandaling nabigla si Exizin nang hindi siya umatake. Maliwanag, labis siyang nagulat na naiwasan ito ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang kawalan ng pag-iisip na ito ay tumagal lamang ng isang iglap. Biglang naging matigas ang kanyang mga mata habang gumagalaw ang kanyang kuko. Para itong talam ng biglang humiwa paarap. Napakunot ang sulok ng bibig ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya si Exizin na biglang nagbago ang kanyang umaataking tindig gamit ang isang pares ng walang awang matandang mata. Ang kanyang kamao ay biglang humigpit bago humakbang pasulong. Sa wakas, nabangga ito ng malakas sa kuko ng kamay ni Exizin. Biglang bumukas ang kamao ni Xiaoyan nang magbanggaan ang kamay niya at ang kuko. Marahas na nanginginig ang kanyang palad at isang mainit na nakatagong puwersa ang biglang lumabas mula rito. Bang! Isang mababang muffled na tunog ang lumitaw. Ang katawan ni Xiaoyan ay hindi gumagalaw habang ang mga binti ni Exizin ay nakagapos sa lupa habang siya ay mabilis na umatras ng 10 hakbang. Saka lang niya napatatag ang katawan. Napasigaw siya sa gulat. Nagtago ka ng iyong lakas. Hindi masisisi si Exizin sa sobrang pagkamangha. Sa sandaling nagbanggaan ang kamao at kuko,
Ang malamig na Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay pinigilan ni Xiaoyan hanggang sa hindi na ito makalabas. Bukod dito, ang kakaiba at mainit na puwersang iyon ay tuluyang sumalakay sa kanyang katawan, na naging dahilan upang maging ganap na magulo ang loob ng kanyang katawan. Nang makitang si Xiaoyan ay patuloy na nangunguna sa kanyang pakikipaglaban kay Exizin, ang mga estudyante ng Jianan Academy ay natuwa ng labis. Kaagad namang tumunog ang mababang tagay. Bagamat napakaraming tsismis tungkol kay Xiaoyan ang kumalat sa loob ng 2 taon na ito, wala ni isa sa kanila ang personal na nakasaksi sa kanyang lakas. Kaya naman, karamihan sa mga tao ay nakadama pa rin ng pag-aalala sa kanilang mga puso kahit na noong nagpakita si Xiaoyan. Gayunpaman, ang gayong mga alalahanin ay agad na nawala pagkatapos ng tila kidlat na palitan kanina. Ang taong ito. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa noong nakaraang 2 taon. Hindi sinasadyang tumawa si Wu Hao bago mahinang bumuntong hininga nang makita ang palitan na ito. Isang ngiti ang napuno sa mukha ni Xiaoyu. Sa kanyang puso, tila hanggat lumitaw ang taong ito, anumang uri ng desperadong sitwasyon ay madaling mareresolba. Ang Little Fairy Doctor at ang iba pa ay nakatayo sa tuktok ng lambak at tumingin sa baba sa labanang nagaganap sa lambak mula sa kanilang mataas na kinatatayuan. Ang mga asasin mula sa Demon Flame Valley sa paligid nila ay bumagsak na sa lupa at patay na. Si Maidi at ang dalagang tinawag na Moling sa gilid ay medyo natigilan habang pinagmamasdan ang loob ng lambak. Si Xiaoyan ay talagang nakakuha ng mataas na kamay sa isang pakikipaglaban sa isang dalubhasa na dawhang. Ito ay isang malaking pagkabigla sa kanila. Kung tutuusin, hindi rin nila nakitang lumaban si Xiaoyan. Ang mga labanang iyon na pamilyar sa kanilang mga tainga ay mga bagay na narinig lamang nila. Ang pagdinig tungkol dito ay isang ganap na naiibang konsepto kung ihahambing sa antas ng pagkabigla na nagmula sa personal na pagsaksi sa gayong lakas. Ang mga mukha ng mga tao mula sa Demon Flame Valley ay naging sobrang pangit kumpara sa kagalakan na nilalaman sa mga ekspresyon ng grupo ni Wu Hao. Ito ay hindi inaasahan na maging ang Fourth Elder ay hindi makakuha ng higit na kamay sa kanyang pakikipaglaban sa taong ito. Saan ba nanggaling ang batang ito? Dahan-daang umikot ang 5 daliri ni Xiaoyan bago niya ito muling kinuyam. Naramdaman niya ang Daoqi na tila inutusan ng kanyang braso at hindi maiwasang mapangiti. Ang 5 buwan ng paglalakbay sa kagubatan ng bundok at pagpatay sa hindi mabilang na bilang ng mga magical beast ay talagang naging sanhi ng pagiging dalisay ng Daoqi sa kanyang katawan. Malinaw din na naging mas pamilyar siya sa ganitong uri ng malapit na labanan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang silver glow ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa bago siya agad na nawala sa kakaibang paraan. Nanliit ang mga mata ni Exizin nang makita niyang biglang nawala si Xiaoyan. Agad na bumalik ang kanyang katawan. Gayunpaman, kagalo pa lang ng kanyang katawan nang may lumitaw na itim na figure sa kanyang likuran na parang multo. Isang kamao na naglalaman ng mainit na puwersa ang marahas na nabasag sa likod ng huli. Si Exizin, kasabay nito, ay marahas na sumuntok sa likod niya in conditional reflex nang tatama na ang kamao ni Xiaoyan sa target nito. Agad na nagbanggaan ang magkabilang kamao. Isang malamig na ngiti ang biglang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang magkabanggaan sila. Isang jade green na apoy ang lumabas mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Bang! Ang makapangyarihang Daoqi na naglalaman ng mainit na apoy ay walang awa na bumuhos kay Exizin mula sa lahat ng direksyon na parang apoy na tumatama sa damuhan. Grog. Ang nakakatakot na hangin na biglang dumating ay naging dahilan ng pagbabago ng mukha ni Exizin. Ang mga buto sa kanyang palso ay nagbuga ng bahagyang pagkaluskos. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang tumalsik. Lumipad pasulong ang kanyang katawan, nahati ang lupa bago mabigat na bumangga sa isang napakalaking bato. Sino ka lang? Sumigaw si Exizin na may paos na boses. Sa wakas ay lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mukha matapos makatanggap ng napakalakas na suntok. Si Xiaoyan ng Xiaogate. Isang jade green na apoy ang mabangis na nasusunog sa loob ng lambak. Isang mahinahon at malambing na boses ang dahan-daang dumampi sa mga tenga ni Exizin, dahilan lamang upang biglang nanliit ang mga mata ng huli. Battle Through the Heavens. Kabanata 820.
Walang iwanan na buhay. Xiaogate, Xiaoyan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Exizin nang marinig niya ang mahinahong boses na iyon na pumasok sa kanyang tainga. Maaaring maramdaman ng ibang tao na banyaga ang pangalang ito, ngunit pamilyar siya rito. Ang nagtatag ng Xiaogate. Ang batang eksperto na kilala sa buong Black Corner region noon. Kahit na 2 taon na ang nakalipas mula noong panahong iyon, marami pa ring tao sa loob ng Black Corner region ang nakaalala pa rin ng pangalang ito. Dagdag pa rito, ang loob ng kanilang Demon Flame Valley ay tumanggap ng napakaraming eksperto na wala nang mapupuntahan matapos habulin ng binata na ito na nakasuot ng itim. Kaya naman, napanatili niya ang isang malalim na alaala tungkol sa taong ito. Hindi ba sabi-sabi na umalis siya sa Black Corner region? Bakit siya lilito sa lugar na ito? Pinunasan ni Exizin ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Isang bagyo ang bumalot sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay nakapatay pa ng isang eksperto tulad ni Han Feng na may kalahating paa sa klase ng Daozang noon. Ang kanyang pagbabalik ay walang alinlangan na magdadala ng maraming presyon sa Demon Flame Valley. Ang pag-iisip na ito ay umikot sa puso ni Exizin habang unti-unting lumabas ang intensyon na umatras. Noon, nagawang patayin ni Xiaoyan ang isang eksperto tulad ni Han Feng. Ngayong lumipas na ang 2 taon, malamang na mas nakakatakot ang kanyang lakas. Malamang na mahihirapan siyang pigilan si Xiaoyan mag-isa. Ang layunin ng pakikipaglaban ni Exizin ay mabilis na nawala nang lumitaw ang kaisipang ito. Ang kanyang maitim at malamig na mga mata ay lumipad sa lahat ng direksyon nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang kanyang mga paa ay biglang tumapak sa isang bato sa kanyang likuran habang ang kanyang katawan ay naging isang berdeng figure na bumaril patungo sa grupo ng mga estudyante kung saan matatagpuan si Xiaoyu. Ang pagkilos na ito ni Exizin ay agad na pumukaw sa takot ng mga estudyanteng ito mula sa Jianan Academy. Sa kanilang lakas, may puwang na katulad ng maliit na manok at matandang agila kung kaharap ang una. Walang kwenta kung ikumpara. Mabilis na lumingon si Exizin habang ang lahat ay natataranta. Gayunpaman, nang susugurin na niya ang grupo ng mga mag-aaral, isang bahagyang itim na figure ang kumislap at lumitaw sa paraang parang multo sa di kalayuan. Ang napakalaking itim na ruler sa kanyang kamay ay may dalang mainit na hangin at ang matalim na tunog ng rumaragasang hangin habang ito ay tinadtad sa ulo ng una. Ang taong ito. Anong nakakatakot na bilis? Nadurog ang puso ni Exizin nang makita niyang mukhang multo ang itim na figurang ito. Biglang umikot ang katawan niya at napalingon siya. Pagkatapos nito, sumugod siya patungo sa pasukan ng lambak. Mahigpit siyang sumigaw sa mga tao mula sa Demon Flame Valley habang siya ay tumakas. Atake, patayin silang lahat. Nagulat ang 2 ekspertong dawang nang marinig nila ang mahigpit na sigaw ni Exizin. Agad silang nagkaharap, nagdikit ang mga ngipin at naglabas ng kanilang mga armas. Pagkatapos nito, nagpakawala sila ng mahinang sigaw habang pinangunahan nila ang maraming itim na figure na sumugod ng galit kay Xiaoyan. Lahat kayo ay dapat umatras. Lumingon si Xiaoyan at mahinang nagsalita kay Xiaoyu at sa iba pang nasa likod niya habang pinapanood niya ang mga taong nakaitim na nakadamit na umaakyat. Hindi nag-atubili si Xiaoyu matapos itong marinig. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagmadaling bumalik ang lahat. Isang maliwanag na pilak na kinang ang biglang sumibol sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan matapos niyang makitang bumalik si Xiaoyu at ang iba pa. Agad na nanginig ang kanyang katawan at maraming mga after-image ang biglang lumitaw sa lambak. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang malabong itim na linya. Sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ng isang dalubhasa na dawang. Ang biglaang paglitaw ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng dawang na iyon. Gayunpaman, medyo mabilis pa rin ang kanyang reaksyon. Nang hindi nag-iisip, ang matalas na longsword sa kanyang kamay ay nagdala ng isang makapal na malakas na hangin habang ito ay tumusok patungo sa lalamunan ni Xiaoyan. Klang! Walang pakialam ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang dalubhasang ito na dawang, na nangahas na magkusa na umatake. Isang malamig na ngiti ang sumili sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mabigat na pinuno ay marahas na inindayog at tuluyang nabangga ang mahabang espadang iyon.
Isang malinaw na tunog lamang ang maririnig nang ang mahabang espadang iyon ay naputol na parang isang mahinang sanga ng kahoy. Isang maringal na puwersa ang bumuhos at tuluyang pumasok sa katawan ng dalubhasang iyon na dawwang. Grog. Ang sariwang dugo ay tumalsik. Sa panahong ito, umalangaw-ngaw ang malinaw na tunog ng mga buto na nabali. Ang dalubhasang iyon na si Dawang mula sa Demon Flame Valley ay agad na lumipad pabalik bago hinampas ang pader ng bundok gamit ang kanyang ulo. Isang putok ang tumunog at ang kanyang ulo ay pumutok na parang pakwan. Isang welga. Sa isang welga lamang, isang dalubhasa na dawang ang nawala ng buhay sa lugar na ito. Ang nakakagulat na eksenang ito ay nagdulot ng malamig na hangin na umakyat mula sa mga paa ng natitirang eksperto na dawang hanggang sa kanyang ulo. Hindi man lang siya nagdalawang isip. Ang mga pakpak ng Daochi sa kanyang likod ay mabilis na pinalawak habang umaakyat siya sa kalangitan. Umikot ang kanyang katawan at tumakas. Gayunpaman, ang temperatura sa paligid ng kanyang katawan ay biglang tumaas nang iikot niya ang kanyang katawan. Kaagad, isang tipak ng jade green na apoy ang kumislap at lumitaw. Sa wakas, nag-transform ito sa isang mabangis na apoy na ganap na bumabalot sa kanya. Agad na sinunog ng mabangis na apoy ang katawan ng tumatakas na dawang na iyon sa kalangitan. Isang matalim na malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa lambak, na nagdulot ng lamig sa mga katawan ng mga taong iyon na nakasuot ng itim. Ilang saglit lang ang malungkot na sigaw bago ito tumigil. Maya-maya pa ay may nahulog na parang itim na uling mula sa langit. Malabo pa rin itong naglalabas ng sunog na amoy. Nahulog ang bagay na itim na uling sa harap ng 12 ng mga taong nakasuot ng itim. Ang mga elite na ito ng Demon Flame Valley, na ang mga kamay ay hindi manhid kapag pumatay ng mga tao, ay hindi sinasadyang lumunok ng laway sa sandaling ito. Ang kanilang mga mata ay natakot habang nakatitig kay Xiaoyan sa di kalayuan. Agad silang nagkatinginan at piniling tumakas nang hindi man lang nagkasundo. Kapag nahaharap sa isang dalubhasa sa ganoong antas, sila ay magiging walang iba kundi isang sakripisyo kung sila ay sisingilan pasulong. Lumipat ang walang pakialam na tingin ni Xiaoyan sa mga taong nakaitim na nakadamit na mabilis na umatras. Isang kumpol ng di nakikitang apoy ang lumitaw sa kanyang harapan, at isang hindi nakikitang pagbabago-bago ay agad na kumalat. Bang! Bang! Nang kumalat ang hindi nakikitang pagbabago-bago, si Xiao Yu at ang iba pa ay nakamasid na may mga natigil ang ekspresyon habang ang mga katawan ng mga taong nakaitim na damit ay kakaibang sumabog sa isang kumpol ng abo. Ang napakaraming mababa at mahinang tunog ay nagdulot ng goosebumps na tumayo ng tuwid sa kanilang mga katawan. Ang ganitong uri ng misteryoso at hindi pangkaraniwang paraan ng pagpatay ay isang bagay na hindi pa nila narinig. Ang paulit-ulit na tunog ng mga pagsabog ay umalangaw-ngaw sa lambak ng bundok, makalipas ang halos kalahating minuto, ang 12 ng tumatakas na mga tao na nakasuot ng itim ay naging mga kumpol ng maitim na abo sa lupa. Ang invisible na apoy sa harap ni Xiaoyan ay dahan-daang naglaho matapos ang katawan ng huling nakasuot ng itim na tao ay pumutok. Nawala rin ang kakaibang pagbabagong iyon. Dahan-daang sinulyapan ni Xiaoyan ang kulay itim na abo sa buong lupa. Tinapik niya ang kanyang mga kamay bago ipinitik ng kanyang daliri ang Heavy Zuan ruler para ilagay ito sa loob ng kanyang storage ring. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo at ngumiti sa natigilan na grupo ni Wu Hao. Nawala ang lamig na bumabalot sa katawan ni Xiao Yu nang makita niya ang banayad ng ngiti sa pamilyar na mukha na iyon. Sa isang iglap, ang ganap na tahimik na lambak ay muling napuno ng buhay. Ang mga dalagang nakatakas mula sa isang malaking sakuna ay agad na nagtipon at nagtanong tungkol sa kapakanan ng bawat isa. Paulit-ulit din nilang ibinato ang kanilang mga tingin sa direksyon ni Xiaoyan. Ang mga malapilak na kampanang iyon at mga hindi pangkaraniwang titig ay kinunan sa panahong ito. Maliwanag, ang malabulaklak na mga dalagang ito ay may malaking interes kay Xiaoyan. Isang mahusay na bayani na lumitaw ng wala saan at nag-iwan ng maraming tagumpay sa loob ng Jianan Academy. Tumakas na ang taong iyon. Walang magawang umiling si Wu Hao sa harap ng huni sa paligid niya bago siya nagsalita kay Xiaoyan. Sa panahong hinarang si Xiaoyan ng mga taong iyon mula sa Demon Flame Valley, sinamantala ni Exizin ang pagkakataon ng kaguluhan upang tumakas mula sa lambak.
Hindi siya makatakas. Tumawa si Xiaoyan bago agad na nagtanong tungkol sa kalusugan ni Wu Hao. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, sa medicinal pill mo, dapat ay tuluyan na akong gumaling pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Tumawa si Wu Hao habang sumagot. Elder Wu, okay lang ba kayong lahat? 3 figure ng tao ang sumugod pababa mula sa langit. Ang isa ay hawak ni Ziyan sina Mai Di at Mo Ling habang lumilipad siya pababa mula sa itaas ng lambak. Umiling si Wu Hao. Agad na nabaling ang kanyang tingin kay Ziyan habang hindi sinasadyang tumawa. Hindi inaasahan na ibinalik mo rin siya. Madalas siyang pinag-uusapan ng First Elder. Para saan ba ako pinag-uusapan ng matandang iyon? Talagang iniisip niyang hilingin sa akin na gumawa ng mahirap na trabaho at hanapin ako ng mga sangkap na panggamot sa buong bundok. Napakunot ng noo si Ziyan at nagsalita pagkatapos marinig ito. Napangiti lamang si Wu Hao sa kahihiyan nang marinig niya itong magsalita tungkol sa bagay na ito. Natural na alam din niya ang pagkakakilanlan ni Ziyan. Kung seniority ang pag-uusapan nila, si Ziyan ay maaaring ituring na senior ng kanyang senior. Kaya naman, natural na hindi siya nang ahas na magkaroon ng malaking pagtutol sa pag-ikot ni Ziyan sa kanyang mga mata. Ang iyong kasalukuyang lakas ay malamang na pumasok sa klase ng Daohuang, di ba? Nilaybot ng mga mata ni Wu Hao ang katawan ni Xiaoyan at hindi sinasadyang nagsalita pagkatapos ng ilang maikling pag-aalinlangan. Agad na nalipat ang mga tingin sa paligid nang marinig nila ang mga salita ni Wu Hao. Napakaraming tao ang malumanay na nakalanghap ng malamig na hininga ng hangin nang makita nilang ngumiti at tumango si Xiaoyan. Daohuang. Ang klase na iyon ay isang antas na kanilang pinagsusumikapan. Gayunpaman, itong Xiaoyan, na hindi gaanong mas matanda kaysa noon, ay nakamit na ito. Nagdulot ito ng labis na pagkainggit sa kanila. Si Mo Ling at ang ilang mabubuting kaibigan ay nagtipon. Ang kanyang mga mata na puno ng tubig ay paminsan-minsan ay nakatutok kay Xiaoyan, na ang mukha ay natatakpan ng bahagyang ngiti. Dapat sabihin na ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay ng isang malaking atraksyon sa mga dalagang ito. Kung ikukumpara sa kanya, ang mga pinakakilalang tao sa loob ng akademya ay tila ganap na namutla. Walang puwang para sa paghahambing sa pagitan ng dalawa. Isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa lambak habang ang lahat ay mahinang nag-uusap. Sa wakas, lumitaw ito sa langit mula sa kung saan. Isang maselang kamay ang hinagis at isang figure ng tao ang nahulog. Sa wakas, ang figurang iyon ay bumagsak ng husto sa isang lugar na hindi kalayuan sa lahat. Ang figure ng tao na biglang dumapo ay naging sanhi ng pagkagulat ng marami. Nagtinginan ang kanilang mga tingin at natigilan ng mapagtanto na ang mga figure ng tao sa lupa ay talagang si Exizin na tumakas kanina. Gayunpaman, ang huli ay kasalukuyang ganap na walang buhay. May kakaibang kulay grayish-purple ang mukha niya. Tila namatay siya sa lason. Ang gulat na mga tingin ay nanatili sa bangkay ni Exizin sa lupa ng mahabang panahon. Biglang nagtaas ang tingin ng lahat. Kaagad, nakita nila ang isang babaeng nakaputing damit na nakatayo sa walang laman na kalangitan. Ang babaeng nakaputing damit ay marahang iginalaw ang kanyang mga paa sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat. Dahan-dahan siyang naglakad pababa sa walang laman na hangin at nagpakita ng mainit na ngiti kay Xiaoyan. Gayunpaman, ang mga salitang binigkas niya ay naging sanhi ng maraming tao na nanginginig na parang nilalamig. Paumanhin, noong una, pinaplano ko siyang hulihin ng buhay. Hindi inaasahan na ang taong ito ay may mababang resistensya sa lason. Namatay siya kaagad dahil sa lason na umaatake sa kanyang puso. Pinunasan ni Wu Hao ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang magandang mukha ng Little Fairy Doctor, na may ngiti. Ang kanyang puso ay agad na bumulong kung bakit ang mga babaeng sumunod sa tabi ng lalaking ito ay napakalakas. Bukod dito, ang kanilang mga taktika ay ganito rin kabalbal. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Sinulyapan niya ang bangkay sa lupa bago bahagyang sumimangot. Tumingin siya sa grupo ni Wu Hao at nagtanong habang malalim ang iniisip. Ano ba itong Demon Flame Valley faction na ito?